Another day mga kamanok. Bakit nga ba nagpe-feather picking ang mga sisiw? At paano ito maiiwasan? Pero bago po tayo dumako sa topic natin ngayon ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po kay Sir Ryan Salonga from Nosagaray, Bulacan. Hello po Sir. Isa si Sir sa mga solid follower natin at mukhang mahilig din sa manok itong si Sir. At nag-aalaga po siya ngayon ng serama. Maraming salamat po Sir Ryan. Mabuhay po kayo at happy breeding. Shoutout din po kay Sir Judor Galo from Paniki, Tarlac. Hello po Sir. Maraming salamat po sa laging pagsuporta sa aking mga videos po. Mabuhay po kayo. Shoutout din po kay Sir Harley Davison Reyes. Hello po Sir. Si Sir nga pala ang nagwagi sa ating unang parapol. Ang kanyang napalanunan ay isang cockerel na galing sa isang malupit na breeder ng serama, si Brother the Black Commandos. Congrats po ulit Sir Harley. Shoutout din po kay Sir BJ Andriano from Mindanao. Si Sir BJ ang maswerteng nabunot at nanalo ng Pure Shock Pullet na galing mismo sa akin, kasama ni Sir Harley. Kasama ang palad po ay hindi niya po makukuha ang manok dahil nga po sa malaki ang gagastusin sa shipping Bulacan to Mindanao. Kaya nagkasundo po kami na cash G na lang po. Congrats po ulit Sir Harley at Sir BJ ng Mindanao. At syempre, shoutout din sa aking minamahal na mother na lagi akong kinukulit kung kailan ko siya masya-shoutout. Si Erlinda de Guzman. Ingat ka po lagi sa work mo. Konting tiis na lang at makakamit natin ng tagumpay. Wow. Andito lang kami lahat ng mga anak mo para sa inyo, di daddy. At sa mga hindi pa po nasya-shoutout ay uunti-untiin ko po kayo sa mga susunod ko pong mga video. Maraming salamat po. So magsisimula po tayo. Bakit sila nagtutukaan o feather picking? Una, madalas ito sa maliliit o masisikip na brooder o lalagyanan ng mga sisiw. So madalas nagsisimula silang mag-feather picking sa edad na 15 days old pataas. Yung tipong tumutubo na ang kanilang mga balahibo. Kapag maliit ang brooder natin, naiinip o naboboring din ang mga sisiw. At syempre kapag nakabukas ang ilaw, magdamag, wala silang ginawa kundi gumalaw at naghahanap ng mag-aagawa. Na nagre-resulta na sa sobra nilang bibo sa paggalaw, nag-aaway sila na magkakaroon ng di sinasadyang sugat alinman sa kanila, na iyon ang simula na isa sa kanila ay nakatikim ng kakaibang lasa, yung dugo, na magre-resulta na tutuka-tukain na yung sugat. At syempre, gagayahin ng ibang sisiw yan. Madalas nangyayari, bandang buntot yung tinutuka nila, yung patubo na balahibo. Worse pa nga minsan, pati laman loob ng kapwa sisiw nila ay kinakain nila. Ang puno ng balahibo ay puno ng protina, kaya talagang gugustuhin nila itong tukain. So anong pwedeng solusyon? Alam nyo, kahit tanggalin nyo ang tinutuka nilang sisiw ay hindi agad natitigil yung mga tumutuka ng balahibo. Dahil maghahanap uli sila ng tutukaing mga sisiw. Dahil nga sa kakaibang lasa na ito. Una na pwede mo solusyon dyan ay palawakin o malaking brooder para sa mga sisiw. Pangalawa, pag di naman po napapasukan ng hangin o lamig yung brooder nyo, ay pwede nyo na pong patayin yung ilaw para matulog sila at wala nang maisip na gawin. Pangatlo, bigyan ng patuka na mataas sa protina. Madami po sa mga poultry supplies yan, magtanong lang po tayo. Pang-apat, pwede nyo po silang lagyan ng dahon o damo para may paglibangan silang tukain. At panlima, pwede nyo pong ilagay o ilapag sila sa lupa para maaga silang makatikim ng mga matataas sa protina, tulad ng kulisap, anay, uod at iba pa. Yan po ay ilan lang po sa dahilan at solusyon para sa feather picking ng ating mga alagang sisiw. Kung mali ako, tama kayo, please magkomento po kayo para po madagdagan ang aming kaalaman mula sa inyo. Please follow, like, and share na din po para po marami pa pong talakayang katulad nito. Maraming salamat po.